Magandang araw mga karameya. Atin pong tunghayan ang part 4 ng aking kwento na pinamagatang Ang Pangarap Ko'y Ikaw. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video at pakiclick po ng subscribe button, gayon din ng bell icon para palagi kayong updated sa paparating ko pang uploads. Sa pagkawala ni Kylie ay naging isang malaking misteryo iyon na bulabog ang buong isla, lalo na ang pamilya ng dalaga. Ang lahat ay naghahanap sa pagkawala ni Kylie na parang bula. Walang nakakita o makapagsabi man kahit isa sa mga taga-isla. Tumulong na rin ang pamilya Brown sa paghahanap sa dalaga. Ginamit ng mga ito lahat ng kanilang koneksyon, mga pulis, Coast Guard at kung sino-sino pa, ngunit wala talagang makakita. Kahit maliit na clue o impormasyon, ay wala silang mapanghawakan. Wala rin silang makita na patay na ang dalaga. Ginamit na rin nila ang TV at pahayagan. Kung nagkataon na hindi ako Brown, siguradong siya ang unang-una na magiging suspect sa pagkawala nito. Siya ang huling nakasama nito kagabi, usal sa sarili ni Tyrone. Ngunit kung maging suspect man siya, ay ano ang magiging rason niya para itago ang dalaga? Magpapakasal na sila. Siya pa mismo nag-aasikaso ng kasal na iyon. Ngunit tulad ng unang wedding ay hindi rin natuloy ang pangalawa. Dahil na rin sa walang makitang ebidensya na patay na si Kylie, ay nanatiling valid pa rin ang pagpapakasal nila. Hindi maaaring pumili ng panibagong mapapangasawa ang mga Brown. Galit na galit ang lolo ni Tyrone. Stupid lawyer! Sila ang gumawa ng kasunduan para sa pagpapakasal ng isang Brown, isang taga-isla. Ngayon wala silang magagawa para mapawalang bisa iyon. Bakit hindi tayo humanap ng detective? Wika ng daddy niya. Kung nandito pa siya sa isla, baka sakaling makita pa siya. Siguradong may tumulong na sa kanya kung nakalabas naman siya ng isla. At iyon ang dapat nating malaman. Pumayag naman si Lolo Miguel sa suhestyon ng kanyang daddy. Hindi ko maintindihan kung bakit nawala si Kylie. Wika ng kanyang mami na nakatingin sa kanya. Oops, Mami, huwag niyo akong tingnan ng ganyan. Hindi ko kayang pumatay ng tao. Of course not. Alam ko hindi mo kayang gawin iyon, anak. Besides, alam mo naman na kahit mawala si Kylie, ay hindi ka pa rin pwedeng magpakasal sa babaeng mahal mo. Mananatiling valid pa rin ang kasunduan. Unless may makita tayong proof na patay na siya. Huminga ng malalim si Tyrone. Isa-isa niyang tinignan ang lahat ng miyembro ng kanilang pamilya na nakatingin sa kanya. Ngayon ko lang ito sasabihin at hindi ko na ulitin pa. Wala akong masamang ginawa kay Kylie. Kinausap ko lang siya. Ipinaalam ko sa kanya ang mangyayari sa amin kapag kasal na kami. Kasama na roon ang kung ano ang mga dapat niyang gawin bilang asawa ko. Hindi naman siya nagprotesta. In fact, ibinigay niya ang kanyang sarili sa akin. Was she a virgin? Tanong ng pinsan niya. Yes, she was. Kaya inaskaso ko na agad ang kasal namin. I wanted that marriage over and done with as soon as possible. Posible kayang hindi niya nagustuhan ang lovemaking ninyo? Natahimik ang lahat. Hindi siya nakasagot. Sa paglipas ng mga segundo ay nakita niya ang pagguhit na akusasyon sa mga mata ng mga ito. Sa pamilya nila, nothing was considered scared. Lahat ng bagay ay dapat pinag-uusapan. Gusto ko lang namang makasiguro na virgin nga siya. Sa tingin ko, na-disappoint ng todo ang future wife mo. Nagtagis ang bagang niya. Kung ako ang nasa kalagayan niya, baka umurong din ako. But since she can do that, she only has one choice, to kill herself. Kung papatay niya ang kanyang sarili, ay makakalaya siya sa kasunduan. Kung patay na nga siya, kailangan nating makita ang kanyang katawan para maihanap natin ng bagong asawa si Tyrone, wika ni Lolo Miguel. Pwede ako mag-hire ng best detective, sabi ng daddy niya. At kung mapapatunayan na pinatay niya ang kanyang sarili, tiyak nandito pa siya sa isla, nandito pa ang kanyang katawan. Unless, kinain na iyon ng pating, singit ng kanyang uncle. Pinakamahirap na malukit ang katawan ng isang tao sa dagat.
Sa loob ng 2 taon ay nanatiling nakatali ang pamilya Brown sa kontrata sa pamilya Paner. Ayos lang sana iyon kay Tyrone dahil in a way na hindi na niya kailangan magpakasal sa sinumang taga-isla. Pakiramdam niya ay isa siyang condemned man na nabigyan ng reprieve na puspon ang hatol na kamatayan sa kanya. Yun nga lang, oras na matagpuan ng mga abogado ng kanyang pamilya na maideklarang patay na talaga si Kylie ay ihahanap siyang muli ng bagong mapapangasawa. Kapag dumating ang araw na iyon, sisiguraduhin niyang magkakaroon siya ng choice sa kung sino sa kadalagahan sa isla ang pakakasalan niya. Sinimulan na ng Lolo Miguel niya na isalin sa kanya ang ilang responsibilidad sa negosyo nila. Siya pa rin ang nakatakdang magmana ng pamamahala sa negosyo at iba pang interes nila. Nagpatuloy ang buhay niya, pero hindi siya nakatakas sa anino ni Kylie. Kahit na may deklara pa itong patay, malaking bahid na sa kanyang pagkalalaki ang dahilan ng pagkamatay nito. It was because he was a loosey lover in bed. Bagaman sa pamilya lang nila, sinabi ang tunay na naganap sa kanila ni Kylie, kumalat pa rin iyon. Ang hula niya ay may nakarinig na kawaksi sa pag-uusap ng pamilya at kinalat iyon sa mga kasamahan nito. Hindi nagtagal, pati mga empleyado nila ay alam na ang tungkol doon. Kumakailan lang ay nalaman niyang alam na rin ng mga taga-isla ang tungkol doon. But no one, not even his cousin. Hindi na rin uli iyon binanggit ng tita niya. Pero ramdam niya sa mga tingin pinupukol sa kanya ang pagdududa ng mga ito sa kakayahan pagkalalaki niya. Ngunit paglipas ng mga araw ay palagi niyang napapanaginipan si Kylie. Kapag araw naman, pakiramdam niya ay minumulto siya nito dahil lagi niyang napapagkamalan ang mga babaeng nagtataglay ng hanggang balikat na itim na buhok. Mabuti sana kung masasabi niyang maganda ang kanyang panaginip, pero hindi. Sa mga panaginip niya, ay lagi na lamang siyang tinutuya nito, pinagtatawanan nito ang kanyang pagkalalaki. Lagi nagsisimula ang panaginip niya sa paghuhubad nito. Hahamunin siya nito at kapag kinagat niya ang hamon, ay biglang tatakbo ang babae. Kahit ano ang gawin niya, ay hindi niya kailanman naaabutan ito. Kung hindi, ito bigla na lamang naglalaho. Nagigising na naman siya. Minsan ay ayaw na niyang matulog dahil sa mga panaginip na iyon. Ano ka ba naman, Tyrone? Lagi ka nalang wala sa mood. Dahil sa babaeng taga-islang iyon. It's been 2 years, Tyrone. Hindi ka pa rin ba nakaka-move on? Oras na matagpuan ko siya ay pagbabayarin ko sa gulong nilikha niya. Tumunog ang cellphone niya, ang daddy niya ang tumatawag. Kylie is alive, pagbabalitaan nito sa kanya, at nakabalik na siya sa kanilang isla. Binalingan niya ang kanyang pinsan. Tell me my secretary to cancel all my meetings today and for the rest of the week. Anong nangyari? I'm going to isla. The island girl is back, sagot niya. Sabay pindot ng bota ng elevator pabalik sa ground floor ng gusali. Pagkatapos itinawagan niya sa cellphone ang piloto ng private jet ng pamilya. We are going to isla, wika niya. Pagsapit ng hapon ay nakalapag na sila sa maliit na airport ng isla. Nadatnan niya naghihintay doon ang sasakyan ng mayor. Ang kotse nito ang ginamit nila para makarating sa bahay ni Kylie. Where is she? Tanong agad niya nang pagbuksan siya ng pinto ng ama nito. Nasa talampas siya, sagot nito. But she's different, wika ni Mrs. Paner. Malaki na ang pinagbago sa dating Kylie na kilala ng lahat. Tinanong namin siya, ngunit ayaw magsalita. Ayaw sabihin kung saan siya nanggaling o kung ano ang ginawa niya sa loob ng 2 taon. I'll talk to her. Kanino ako pwedeng magpasama pagpunta sa talampas? Ang kapatid ni Kylie na si Joy ang sumama sa kanya. Nalaman niyang malapit lang pala ang talampas sa bahay ng mag-anak. Natagpuan niya si Kylie na naabala sa pagpipinta. Nakatali ang mahaba nitong buhok. She still looked the same. Kahit ang kulay ng balat nito ay hindi nagbago. It was still golden tan, just like he remember. Base roon, ay nakita niyang sa loob ng 2 taon, ay nanirahan ito sa tabi ng beach o marahil ay lagi itong naaarawan. Gusto sana niyang magkaroon sila ng private conversation, ngunit nag-aalala siya, baka kapag natapos ang pag-uusap nila,
ay maglaho na naman ito at siya na naman ang paghinalaan. Kaya hindi niya pinaalis si Joy para may sumaksi sa pag-uusap nila ni Kylie. Kylie! Malakas na tawag niya. Lumingon ito. Kahapon lang ako dumating pero nandito ka na agad. Sigurado ka bang hindi mo kailangan magpahinga muna? Mahaba tiyak ka naging biyahe mo. Nanunuyang sabi ni Kylie. Totoo nga sinabi ng ina nito. Nagbago si Kylie. Mas tumapang ito at nagkaroon ng confidence sa sarili. Wala siyang makitang anumang hiya at takot sa kilos nito. Kailangang marinig ko ang paliwanag mo, madiing wika ni Tyrone. Paliwanag? For what? Nakatakda tayo magpakasal nang umalis ka at ngayon, basta ka na lamang babalik. Sinakatuparan ko lang ang mga pangarap ko sa buhay. Pero hindi yan ang sagot na gusto mong marinig, di ba? Gusto mong sabihin ko sa'yo na hindi na akong karapat-dapat sa'yo, na hindi na akong babaeng nababagay, na para mabuhay ako, itong nakaraang 2 taon, ay kung kani-kaninong lalaki ako pumatol at nagpagamit. Sarkastikong sabi niya. Iyon ba talaga ang ginawa mo? Sumama ka sa ibang lalaki? Tumawa ito. Madaling isipin na gano'n ang nangyari sa akin, di ba? Unfortunately, you are still the only man who ever used my body. Masyado ata akong na-trauma sa ginawa mo at naging frigid ako. It was a very loosey first experience after all. Kylie! Saway ni Joy. Di ba sinabi ko na sa'yo kagabi na mas gusto kong tawagin niyo akong Kay? After all, the stupid and innocent Kylie has already been destroyed by this man. This is the new me. Bumaling na uli sa kanya si Tyrone. Puno ng galit ang mga mata nito. Babayaran ko ng 100,000 ang nakasaad sa kontrata upang makalaya na ako sa pamilya niyo. Nakalimutan mo na bang 2 milyon ang dapat mong bayaran kapag pinagtaksilan mo ako? Bingi ka ba? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina na dahil sa lousy performance mo ay nawalan ako ng gana sa mga lalaki? There had been no other man in my life after you. Nagtagis ang mga bagang niya. Sumosobra na ito sa ginagawa nitong panalait sa kanyang kakayahan bilang isang lalaki. I doubt kung maniniwala ka agad sa findings ng mga doktor. Sa isang katulad mo, you would need to get the proof yourself. I'm assuming you can tell whether or not a girl has been sexually active in the last 2 years. Paghahamon nito. Nagulat si Joy na mula rin ang mukha nito nang ma-realize ang sinabi ni Kylie. Isa lamang bang bluff iyon? Ano man ang gustong palabasin ni Kylie ay hindi niya uurungan. Kailan mo gustong isagawa ang test? Kalmadong tanong niya. How about now? Saglit lang naman, di ba? Okay then, let's do it. Hinila niya ito at sinimulang hubarin ng kurbata niya. Patutunayan niya rito na kahit na sinong babae ay maaari niyang paligayahin. Wait! Sigaw ni Joy. Aalis muna ako. Sa baba ko na lang kayo hihintayin. Saka tumakbo ito pababa ng talampas. Tumawa na malakas si Kylie. Mukhang na-shock ng gusto ang kapatid niya. Hindi ikaw ang unang babaeng nakilala ko na may modernong pag-iisip. Hinubad niya ang suot na polo shirt. Nagbago na ba ang isip mo? Natatakot ka na ba? Hindi mo na ako kailanman matatakot pa. Mariing sabi ni Kylie na sinimulang hubadin ang mga damit nito. Nananaginip na naman ba siya? O totoo na nangyayari? Nagpalingali nga siya. Kung totoo iyon, ayaw niyang may ibang makakita sa katawan nito. Mataas sa kinaroroonan nila, malabong may makakita sa kanila. At dahil hindi tourist season, kakaunti ang mga tao at bihira sa mga turista ang naliligaw sa bahaging iyon ng isla. Isa lang din na nakikita niyang daan, pakyat sa talampas at nakabang doon si Joy. Halos magkasabay na hubad nila ni Kylie ang huling saplot nila. Minsan na niyang nakita ang hubad na katawan ni Kylie. Ngunit nangyari iyon sa liwanag ng ilaw, hindi sa liwanag ng papalubog na araw. Dahil sa galit at iritasyon niya noon, ay hindi niya binigyan pansin ang katawan nito. Pero ngayon, kahit na anong hanap ang gawin niya para makita ng kapintasan sa katawan nito, ay wala siyang makita. Napaka-perfect ng katawan ni Kylie. Namaywang ang babae sa harap niya. Well,
Magtitinginan na lang ba tayo? Nilapitan niya ito, hinapit niya ito at maraing hinagkan sa mga labi. Ang akala niya ay mananatiling hilatod lang ito, ngunit yumakap ito sa kanya at tinugon ang kanyang mga halik. 2 taon na nag-ipon ng husto si Kylie ng sapat na pera niya at saka siya nagpasyang magbalik sa isla. 2 ang layunin niya sa pagbabalik niya dito, ang makalaya ang pamilya niya sa kasunduang kasal sa mga Brown at sa pamilya nila, at para magkaroon ng closure ang pag-ibig niya kay Tyrone. Simple lang ang plano niya. Pagkatapos niyang bayaran ang pamilya Brown, ay kukomprontahin at mamatahin niya si Tyrone. Then she would attempt to seduce him. At kapag nagtagumpay siya, sa kanya ire-reject para maranasan nito ang pagkapahiyang naranasan niya ng angkinin siya nito. Everything was going according to plan. Kailangan niyang isantabi ang hiya at takot dahil nahis nitong isipin na seryoso siya sa mga sinasabi niya. Sa unang pagkakataon ay nakita niya ang buong katawan nito. Pilit siyang umakto na baliwala sa kanya ang kanyang nakikita. Namaywang pa siya. Well, magtitinginan na lang ba tayo? Nang hapitin siya nito sa baywang at hagkan ng mariin ang kanyang mga labi, ay biglang nablangko ang isip niya. Ito ang first kiss niya. Hindi siya nito hinagkan noong inangkin siya. Pinanlalamigan siya ng katawan. Magkahalong hiya at awa sa sarili ang naramdaman niya noon pagkatapos nilang magtalik. Ngunit iba nangyari ngayon. Unti-unting binabalot ang katawan niya ng isang kakaibang init. Bagaman mariin ang paglapat ng mga labi nito sa mga labi niya, may kilakip iyon na pananabik at pagnanasa. Pagkatapos ng pagliniig nila, ay hindi niya pinahalata kay Tyrone na nagustuhan niya ang mga ginawa nito. Nakuha mo na ba ang pruwebang kailangan mo para mapatunayan na sa loob ng 2 taon ay walang ibang lalaki ang gumamit sa katawan ko? Tumutok sa kanyang mga mata at pagkuway tumango ito. Itinulak niya ito para maalis ito sa pagkakadagan sa kanya. Bumangon siya at mabilis na nagbihis. Nilingon niya ito. Bukas ay matatanggap mo ang tseke. Nakasulat doon ang halaga para makalaya ako sa kasunduan nating kasal. Saan mo kinuha ang pera? Tanong nito. Hindi mo na kailangan malaman kung saan ko kinuha mga iyon. Ang mahalaga ay malaya na ako sa iyo. Nanatili itong nakaupo. Bagaman lumalim ang mga mata nito, wala itong sinabi para kontrahin ang sinabi niya. Tumalikod na siya. Kailangan niyang makalayo rito bago mawala ang kontrol niya sa kanyang sarili. Sa ibaba ng talampas, inadata niya si Joy. Okay na ang lahat. Hindi na tayo guguluhin ng mga Brown, sabi niya rito. Pumayag siyang maging asawa ko uli. Hindi, nireject ko siya. Napatanga ito. Inakbayan niya ito. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Sabihin mo rin kina mama at papa na wala na tayong magiging problema pa sa mga Brown. Hindi ka sasabay sa akin pag uwi. May dadaanan lang ako. Umiwalay siya rito. Nagtungo siya sa bahagi ng isla kung saan malakas ang signal ng cellphone. Tatawagan niya ang kanyang kaibigan. Finally, tumawag ka rin. Nag-aalala na kami sa'yo. Gusto ko nang sumuko dyan para iligtas ka sa mga Brown. Napahagulhol siya. Umiiyak ka ba? Anong nangyari? Anong ginawa niya sa'yo? Napuno ng pag-alala sa tinig nito. Nabigo akong makuha ang closure na kailangan ko. Okay ka lang ba? Hindi ko alam. I just made love to him. You did what? Bulalas nito. Kinontrol niya ang pag-iyak. It's stupid. I know. Pero, oh God, I still love him. Galit pa rin ako sa kanya, pero nilukuhin ko ang sarili ko kapag sinabi ko hindi ko siya mahal. Ginamit ka naman niyan parang isang kasangkapan. No. Naramdaman ko ngayon kung paano maging ganap na isang babae. Narinig niyang marahas na bagbuga nito ng hangin. Please, huwag kang magalit sa akin. I can't. Naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Anyway, since you still love the man, isa na lang ang maaari mong gawin. I'll try to get over him, pangako niya.
No! Ha? Naguguluhan siya. Turuan mo siyang mahalin ka. At dito na po nagtatapos ang part 4 ng aking kwento. Sa pagkaharap kayang muli ni na Kylie at Tyron, ay maputol na kaya ang kasunduan o muling madugtungan, gayong napatunayan ng dalaga na mahal pa rin niya ang binata. Halina at samahan niyo po ako sa susunod na kabanata ng aking kwento. Maraming salamat at ingat po tayong lahat.